Iisa ang ating mga pangarap, iisa ang ating mithiin sa buhay. Hindi sila iba sa atin at pantay tayo sa lahat ng aspeto. Kung dati sila or kami, kasi IP rin po ako, ay malimit na nakakaranas ng pangungutya sa kapwa, iba na po ngayon. Dahil di sila nagpatinag sa mga negatibong salita na ibinato sa kanila. Pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Dalawang salita na maaaring maging susi sa isang mas maunlad na buhay, mas mapayapang kapatiran at mas progresibong Pilipinas. Bilang isang Isabelenyo, ay buong puso naming ipinaglalaban ang pantay-pantay na pagtrato at pagpapahalaga ng mga kababayan natin na kabilang sa IP Group. Mga katutubo, mga taong maaaring napag-iwanan na ng mga modernong panahon, ngunit sila ang nagpapaalala sa atin ng ating pinagmulan at sariling pagkakakilanlan. Ang kanilang mayamang tradisyon at makulay na kultura ay sapat na upang ating magunita ang orihinal na tayo, ang tunay na kabihasnan ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. May puso, may damdamin, at higit sa lahat, may karapatan. Naging simbolo sila ng katatagan ng loob at inspirasyon ng nakararami. Dahil sa buwan na ito ay ipinagdiriwang natin ang Indigenous Peoples Month, hayaan niyo po kami na atin silang kilalanin at alamin kung paano at ano ang mga programang hatid ng ating lokal na pamahalaan ng Isabela upang umangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ito ang Vida Sabela. Ang mga katutubong grupo ay hindi lamang mayaman sa likas na yaman, ngunit may mga kakaibang angking talento, pagmamahal at pagpapahalaga ng kanilang mga paniniwala, kultura at tradisyon. The Bajau is, Bajau is always peace-loving, and we are discrimination from the other tribe. But probably I'm so proud to be a Bajau. It is simply because God was permitted and granted me to become a professional. And you're the principal now? Yeah, and be a mother here. And that's a really, really cool thing, no? Yes. Yeah. This is another type of life, you know? Yeah. This is life on the other side, and that's so important to see. Like really, really important to see this. Yeah. So hopefully you can also, your family can also visit here, so that you can also witness what is the difference. Yeah, this for me is really, really eye-opening. Yeah, the culture and the tradition must be possessed, but we are proud as Bajau, we will also educate them to improve the quality of education. Diskriminasyon ay isa sa pinakamapuwersang dahilan sa hindi pagkapantay-pantay ng tao sa buong mundo. Subalit, di ito naging hadlang kay Ginoong Juan Ahmad Mohamad, isang head teacher ng Bajau Floating Integrated School. Kabilang din siya sa Bajau Sama, na nagsumikap at naging hamon sa buhay ay ginawang inspirasyon na lalong maging bihasa sa kanyang napiling larangan.
we're very happy and we're very honored na kasama po natin ang dalawa sa actually mga suki na namin to dito sa city, no? At talagang lagi naman ho nating nakakasama sa iba't ibang mga programa natin. But of course, first time dito sa Vida Isabela, maraming salamat at pinaunlakan ninyo kami at nagbigay kayo ng panahon na makasama namin. Unahin ko si Ma'am Juria. Assalamualaikum, Ma'am. Ayan. Si Ma'am po ay ang IPWA, no, President, siya rin ho ang IPM representative ng Barangay Maligi. Yan. Siya ho ang CSO Vice President. IP representative for our City People's Council. Ayan. And member ng Isabela City Tribal Council of Leaders. And then of course, si Sir, no? Lagi nyo rin hong nakikita to sa TV. Yes, Si Sir Julakmad Muhammad. Basahin ko pa rin, di ako magkamali Siya ho of course, ang school head ng ating Badjao Floating Integrated School. At eto, talagang ipinagmamalaki ho natin siya dahil siya ho ang winner, no, ng Gawad Dangal ng Kultura at Integridad ng Lahing Pilipino National Search for Cultural Educators and Implementers na na-confer ho as natatanging lingkod bayan. Ayan, elementary school head. Ang award na ito ho ay binigay ng Philippine Arts and Culture Educators Society during the National Conference Workshop on Culture, Arts, and Education noong August 18 sa Baguio City. Ayan, out of 361 applicants po, he was selected as one of the 9 awardees. Ayan, palakpakan natin. Ayan, ako, saksi ho ako sa kung paano yung passion at yung pagtatrabaho ng dalawang to para ho sa kanilang mga komunidad. Ayan. Simulan ko kay Sir Julakmad. Eto siya, every time po nagkikita kami, talagang pinaparating niya sa akin palagi yung ano yung mga kailangan nila sa school, no, sa Badjao Floating Integrated School. Sir, tanong ko lang, dun muna tayo sa award, no? Paano ho kayo nag-apply or na-nominate para doon? Actually, ma'am, hindi po ako nag-apply. Nag-recommend sa akin ang Division of Isabela City, the persons of the SGO District, si Sir Eduardo Bulang. Okay. Sabi niya sa akin, Sir Jul, mag-submit ka ng papers mo. Dahil alam ko parang sabi ko sa sarili ko, totoo ba to? Kasi sa dami ng mga school heads sa Isabela City Division. So I'm very happy and lucky. Ako po yung napili para lumaban doon sa kompetisyon na yon. So, yan. So, na-recommend ho kayo or na-nominate kayo doon. So, ano yung, nung syempre nag-apply kayo, no? Ano yung parang naging highlight nung kwento ninyo? Doon sa pag-apply po ng Gawad Dakilang Pilipino, alam ko, parang sabi ko, mahirap ma'am, mahirap dahil daming requirement na dapat i-submit. Level 1, level 2, level 3. So marami. So, ganun pa man. So, ginawa ko ang lahat. Ginawa ko ang best ko dahil nakapasok ako doon sa Magic 9. So, marami kaming school head in all of the Philippines, 361. Yes. So, I'm very happy na napili ako. Dahil alam ko, legit lahat ang requirement, ang mga document ko po. Na nagpapatunay. Ano mga hinanap nila? Yung accomplishment po. Yung marami mga certificate, anong nagawa mo sa school, marami po. Nung nagsasubmit ka na, inisip mo ba na may chance kang makukuha? Of course naman. Alam ko, malamang ako dahil alam ko kayang-kaya ko. Dahil doon sa requirement, swak na swak. Nalampasan ko po. Oo. So, ang pambato natin, kumbaga, doon sa kwento mo, is the fact na school head ka ng isang paaralan para sa mga Badjao, no? Parang alam ko ho, nagsimula din talaga kayo, no, bilang, syempre, kayo mismo Badjao di ba? Isa kayo sa mga naunang naging guro hanggang sa naging school head. So, yung talagang pinagdaanan mo, at yun yung parang naging
yung apoy na, di ba, nagpupursigi kayo dahil kayo mismo alam ninyo kung gaano kahalaga yung edukasyon para sa mga kapwa mong mga badyaw, lalo na sa mga bata. Paano nangyari yon? Yung paano ka nakapag-aral hanggang sa nakapagtapos? Paano yung kwento ng buhay mo? Okay. So, sa pag-aaral, ma'am, so napakahirap, di ba? Dati kasi doon sa Badyaw Integrated School, dati wala yung paaralan. So, siyempre, nagpupursige po ako sa pag-aaral. Yung mga magulang mo nakapag-aral? Wala na po. Hindi. Sa grade 6 po ako, namatay na sila. Oh. So, nagpupursige po ako. So, working student. Opo. Saan ka nag-aaral noon? Sa ma'am, sa Isabela East grade 5, transfer papunta po sa Tampalan Elementary School, sa National. So, happy ako dahil honor ako dahil walang bayad sa school. Na-sustain ko ang grado ko. Yun po. So, dahil tumulong sa akin. Marami na ba kayong badyaw na nag-aaral noon? Marami po kami, pero I'm the first one who survived. Yun. Dami po kami, ma'am. So, yun, alam ko, may pangarap ako, may dream ako. Gusto kong makatapos at matulungan natin sa aking modelo para sa kanila. Yun, nagpupursige po ako. Nagpursige ka talaga kahit yung mga kasama mo siguro, isa-isa ng... Nawawala. Early marriage. Yun. At tatanungin ko pa sana, ano ang usual cause? Yes. Bakit hindi nakakapagpatuloy? Apo, unang-unang financial. So, yung pagdating sa kolehiyo niya sila abot. Dahil alam nila ang financial po. So, buti na lang, sa kolehiyo wala akong bayad. Saan ka nag-aral? Sa Claret College of Isabela. Bakit ka walang bayad? Scholar po ako kasi nasustain po ang grado ko. Ang galing. Ang galing. Oo. Pero mahirap pa rin yun. Kahit scholar ka, maraming ibang gastos Marami sa pag-aaral. So, paano mo na ipagpatuloy yun? So, working student po ako, gabi sa pag-aaral, tapos araw po ng noon, nagtatrabaho po ako. Saan ka nagtatrabaho? Sa bahay ni Sir Bumbiyahe, doon po ako Dito sa sa May Alano? Opo. Ay, ang galing. Oo, ang galing. Nagtuturo din si Sir Benbiahe, Opo, sa Claret. Oo, ang galing. Naman, nakaka-inspire masyado yung kwento. Sige, ipagpapatuloy natin yan. Dito tayo kay Jur. Parang tongue twister ang guest natin ngayon. Si Ma'am Juria naman. Ayan. Kayo naman, talagang laking maligi kayo, ma'am. Anong ethnic group po kayo? Yakan po. Yakan, ayan. Ang usual na ginagamit natin ay tribe. Pero ayon sa aking mentor, mas parang correct kapag sinabi nating ethnic group, no, or ethno-linguistic group. Kasi bawat isa sa kanila merong sariling language. Diba? Iba yung language ng Sama Badyaw, iba ang language ng Sama Bangingi. Although iisang Sama group yan. And then meron din ho tayo yung Yakan. Ayan. Si Ma'am Juria naman, kumusta? Paano kayo napasok doon sa NGO or civil society or etong grupo na Ipiwa? Nagkaroon po ng seminar yung anong tawag doon? Yung TSO na rin po dito sa May Jomet. So, pag sinabi nila na mag-elect sila ng automatic ako yung pinili ng mga ibig sabihin, IT. active na kayo mula noon. Opo. Anong pinagkakaabalahan ninyo sa community? Sa community po, IPMR naman po ako. So, second term ko na po ngayon. So, pagkatapos member po ako ng MBBCC, Maligi Bamboo Based Craft. Member din po ako doon. Pagkatapos ngayon, member na rin po ng mga women's. Pagkatapos yung namin sa MCCT. So, noon ako yung parent leader. So, ngayon kasi kailangan... Talagang busy. Oo. So, kailangan, sabi nila, kailangan kong ma-experience daw lahat ng member kung paano maging isang parent leader. So, bago na ngayon yung parent leader. Pero as IPMR, ako pa rin po. Correct. Paano yon? Kasi usually, usual po talaga na role ng babae sa bahay, di ba? Ngayon, although nakikita natin marami na talagang lumalabas at nagiging responsable, hindi lang sa bahay o pamilya,
kundi mismo sa komunidad. Siyempre, pinag-uusapan natin bilang IT, no, na yakan. Ako po, may tausog ako, pero meron din akong yakan at sama, no? Ano yung, hindi ka ba nahirapan bilang babae na parang, oy, hindi pwede yan, hindi pwede maging leader, or sa culture natin? Hindi po ako nahirapan kasi supportive po yung asawa ko. Ayan. Shout out sa mga supportive na mga asawa. Po, pag yung masama yung pakiramdam ko, siya po Siya yung ang gagalaw. bakit ka naiiyak? Sana all. Oo. Alam po yan ni kasi oo. anak ko yan ang kasi ng asawa ko. naman. Ayan. So, kung si Sir Jul, no, yung kwento nga niya kanina na nahihirapan talaga siya, pero itinaguyod niya at hindi siya nag-give up. Kayo, Ma'am Jor, anong kwento naman ninyo mula kabataan ninyo hanggang... Iiyak. Ay, iiyak siya, tissue! Naku, wag niyo po akong sisimulan. Iyakin din ako. Oo, may mga pinagdaanan din bang malaking mga challenges? Dito mo na ilagay kasi baka mahawa din ako. Ayan. Kasi dalaga ako, ma'am. Sa Maligi na. Nasa Maligi po ako pero nag-aaral ako. Dito po ako sa San Rafael napunta. Okay. Kasi problema nga po yung pamasahe. So, dito po ako sa San Rafael nakatira. So, nag-aaral po ako dito ng high school. So, kailangan ko po mag-stay dito. May bahay din po yung mga lola ko sa mother side kasi Iranon din po ako. Sa mother side ko, Iranon din po ako. So kailangan ko talagang matapos yung high school po. Ang mga magulang mo, grade 1 po ako. Wala rin po ko tatay. So, kailangan ko lang talaga matapos yung high school ko. Saan ka nag-aral noon? National. Pagkatapos ko lang po ng high school, abroad po ako agad. Nag-abroad ka. Bilang? Domestic help. Okay. Dalaga ka pa noon. Opo. Sige nga, makisabay na rin ako. Oo. So, saan to? Sa Saudi? Galing po ako ng Saudi. Galing ako ng Kuwait. At galing din po ako ng Emirates. Ang galing. Oo. Ilang taon ka nag-abroad? Almost 10 din po. Mga 12 na rin gano'n. Kasi na-stop lang po ako nag-abroad nung makapag-asawa na po. Saan mo naman natagpuan si Mister? Third Or siya ang nakatagpo sa'yo? Third cousin ko rin. Oo. Nakita ka niya nung nagbakasyon ka? Long distance love affair. relationship. Ayan. So, hinintay ka talaga niya. Nag-abroad din po siya. Okay, para lang meron pang Dory. Ay, Masya Allah. Again, sana all. Oo. O tapos? Yun nga po. So, nag-asawa na ako. So, ayaw niya na talaga akong mag-abroad. Sabi niya, pagod na ako sa pagkadalaga ko na mag-abroad. So, sabi niya, kahit saging, talabing. Oo, ngayon ko lang narinig uli yan. Oo, masarap naman po yung saging, lalo na pag meron kang ano ba ang masarap sa saging? Ako, pinapartner ko. Pag hilaw siya, pag bang medyo bulak pa yung saying, in partner niya, ginamos. No, bang isabi, hinog-hinog na, in partner niya, ako lahing. Ang sabi, gang kulyaon, no? Magpakuot ako. So, yun. Anyway, kami na lang yung nagkakaintindihan dito. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan natin, no? Napaka-inspiring ng kanilang mga kwento. Sa pagbabalik po yan ng Vida Isabela.
pagpapatuloy natin ang chikahan natin. Ayan, si Ma'am Jurio nag-share sa nung buhay niya na nag-aaral hanggang high school. Pagkatapos ng high school, nag-abroad for mahigit din 10 years, no? O, ano noon? Mga anong taon to? 90s or 2000? 90s to 2000 po. Kasi nakauwi lang po ako yung 2004. Then, 2007, 2004 din yata. Parang nakalimutan ko na yung marriage ko. Hindi, pero okay naman yung naging trabaho mo. Opo. Mabait naman yung mga napagtrabahuhan mo. Opo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mabait naman po. Kaso yung parang nahihirapan lang ako sa trabaho kasi medyo mabigat. Bata pa ako kasi mabigat yung trabaho. So pag uwi mo, nakapag-asawa ka na nga, ano yung naging hanap buhay ninyo? May konti po kaming nadala-dalawa. So, pinag-combine namin yung pera namin, nakabili kami ng tricycle. Kaso nagpagawa kami ng bahay, binenta rin namin yung tricycle. So, tapos, ano na ang naging hanap buhay? So, yung inaasahan ko bilang isang IPMR, yung allowance ko. And then, si Sir naman, ayan, nung nag-start kayo after graduation, di ba, graduate na kayo, pumasa na kayo sa exam, saan ka unang nagturo? Unang-una dito ako nagtatrabaho sa City Hall, sa tourism. Oo. Elected din ako barangay kagawad. Kasi overall, Tampalan. Opo. Oo. Anong trabaho mo dito? Sa tourism, anong... contract po. Contract po. Tapos, pinalipat ako dito sa civil registrar kasi dami kukuha ng birth certificate. Correct. So, para magkakaintindi ang bawat... Maka-assist ka. Opo. So, yan ako. Okay. 2 years ako dito. Tapos, nang pumasa ako, transfer na ako sa DepEd. So, doon ako kay Ma'am Hilda Yubabot. Saan ka unang nagturo? Doon sa Diki. Ako yung Diki. nag-open ng MS Bernardo Elementary School. Ang galing. Ako yun. Oo. Start mo wala yun, kinder So, lang. paano napunta sa Badjao Floating? Anong kwento ng Badjao Floating Integrated School? Okay. So, dyan sa Badjao Floating Integrated School na nag-open ng Badjao, kasi ang recommend po ng mga community, kinakailangan mag-open ng eskwela o paaralan dahil malayo po mag-aaral ang kanilang anak. Pangalawa, syempre discrimination, andoon na din, hindi natin yan matatanggi. Andyan na talaga. So, nag-open po doon. So, in-open yung paaralan ng Badjao ang pangalan. So, dami din matausong nag-aaral doon na alam nila ang pangalan that is intended for Badjao. Tapos yun noon, nangailangan na naman ng parents ng high school, nag-open na naman ako. So, ikaw ang nag-open ng elementary? Hindi po. Kasi dati, grade 1 pa po ako dati. So, ako yun So, alma mater ko yun. Ako yung bata na grade 1 na nag-open doon. 1987 po. Okay. So, yun. Tapos na-transfer ka lang sa East ng grade 5 ka. Opo. Okay. So, eventually, nagturo ka na sa Badjao Floating. Papunta After ko. ng Diki. After Diki, papunta doon. Oo. Okay. So, ang galing. Ayan. So, maganda na ikaw mismo dun ka nag-start sa Badjao Floating School, no? So, tanong ko, compare mo nung panahon mo at yung ngayon, mas marami bang Badjao na kabataan ang nag-aaral ngayon? Mas motivated ba sila? If you're going to compare noon pati ngayon, napakalayo. So ngayon, marami na pong nag-aaral. Unang-una dati, kasi ayaw nila maging sabi ng mga parents, may hinang kamo Bisaya. Correct. Yun ang unang-una. Pero sa ngayon, open-minded na po. Dahil during sa mga meeting, ganun, sinasabi ko sa kanila, napakahalaga ang pag-aaral. So, isa po akong modelo sa kanila. Yes. Always ako ang binibigyan nila ng halimbawa. So, kailangan mag-aaral ng mabuti. Huwag tayo beggar na ganun. Always yan. Pinapaano ko sa kanila, pinapatimain ko at nakakatulong niya ang 4Ps. Hindi ako nagbibigay ng certificate kung ang kanilang mga anak ay always absent. Correct. So, yun po naman talaga ang essence ng 4Ps. Opo. Oo. So, ang galing nyo, sir. So, nag-increase po ang enrollment namin. Ngayon, ilan? 1,000 plus po.
Ano yan? Both elementary and high Yung school? sa akin 1,000 hindi, iba din yung sa kanya, 200 plus yung secondary. Ganun. Ang galing. Oo. Galing-galing. Si Ma'am Juria naman. So, pagbalik nyo, nag-aral na kayo, nakabuo na kayo ng pamilya, no, nag-asawa na kayo at nakabuo na kayo ng pamilya. Paano ka naging active sa community? Hindi pa rin po. Kasi pag may nabuntis ka pagkatapos may bata, hindi pa rin ako naging active. Nang lumaki na yung mga bata, doon ako naging active. Yung naging sa school, naging mga officer na rin. Kasi dala-dala, always mo yun pag parents ka, lagi ka nandun nakabantay sa anak. So, nakukuha ako ng treasurer, or nagiging president. So, doon ako nag-start, pero hindi pa talaga ako naging IPMR noon. So, pag nagbabantay ako ng bata, nag-ambulant vendor ako. Dala-dala ko yung Anong binibenta mo? Buy and sell food. Yung mga bata, kung ano yung mga pangangailangan nila. Opo, kaya hindi na ako nagpo-problema ng baon ng mga anak ko. And so, then, doon na lang kumukuha. Hanggat yun naging graduated yung mga anak ko ng elementary school. So, nag-stop lang ako naging, nagbenta-benta. Hindi mo na sila sinasabayan sa school. Hindi na, high school na po. Kasi, pero hanggang grade 7, parang nandun pa rin ako. Pagkatapos ngayon, so, parang malaki na sila, marunong na, pinabaya na rin. Kasi dalawa lang talaga sila. Hindi lang madagdagan. Oo. So yun, balikan natin, paano ka naging IPMR? Hindi ko naman po in-ambition. Parang nagkita kami ni Sir Kudus. Kasi sumasama dahil pag PTA officer ka, nagsusolicit ka. Doon kami nagkita niya ng Sir Kudus. Sabi niya, why not, bakit hindi mo applyan yung pagka-IPMR ng barangay? Sa barangay. So parang sabi ko, baka mahirap. High school graduate ka, pagkatapos wala kang alam about ganyan mga kasi hindi ka ba sanay kung paano maggawa ng mga papers? Pero sanay na kayo tumulong sa barangay nyo. Kung merong may problema, yung mga ganyan. Opo naman. Kasi yung asawa ko po, ma'am, parang siya, parang panglima siya. Na pag may mga sinisettle sila, mga kasal, parang siyang pinupuntahan doon. Kasi imam po yung asawa ko. Okay. Ayun pala. Usually, natitake on natin yung role na yun kapag kayong husband, merong leadership role, syempre automatic kasama yung hindi lang asawa, parang halos buong bahay di ba? Parang nai-involve ka doon sa trabaho niya. So ano po ba ang trabaho ng isang IPMR? Kung ano po yung tulad sa barangay, kung ano yung mga kailangan po na nandun mga kami. IT. Opo, pag may mga project po tulad ng DSWD, kailangan po namin na. Kailangan ma-ensure mo na yung mga kapwa mo IT talagang nakakasama sila, di ba? Nagiging kung may mga ginagawang mga listahan ng kung ano-ano. Opo. Di ba, you have to make sure na hindi naiiwan yung sila. mga kapwa niyong IT. Ayan, ang galing. Hindi naman, isa sa mga reasons bakit ipinaglalaban natin yung karapatan ng mga IT is, syempre for a long time, nakaranas tayo ng discrimination. Kayo ba, na may mga pagkakataon na nakaranas kayo ng ganon? Si Sir Jules? Of course. Mula noon. Hanggang ngayon, wala na siguro. Wala na siguro. Discrimination mula elementary, high school, college. Pero ako, dinededma ko lang. Ramdam mo na parang ko. Iba yung tingin Iba yung sa'yo. tingin. Iba. Pero ako pala, kaibigan man kasi ako mayor. So, wala magdi-discriminate sa akin. Kasi kaibigan ko sila lahat.
Palaban ka rin ba? Palaban ako pagdating dyan. Hindi, kasi syempre okay yung pala kaibigan ka. Pero siguro, may mga certain moments na i-assert mo din yung pagiging... Kasi kung puno na parang sa galon, kung puno na ang tubig, lalaban po ako. Kung muli ko, yun. Pero kung hanggat kaya pa, pabayaan ko. Yes. Saka yung sinasabi nating ipaglaban mo, hindi lang to against any individual, kundi yung laban sa buhay. Opo, diba? parang yung below the belt na pamiyol. Correct. Yun. Go pa rin. Ayan. Ikaw, Ma'am Jor. Sa akin, ma'am, wala naman discrimination. Pero parang yung mukha ko parang ang kontrabida. Siguro kayo natatakot sila. Ang amo-amo ng mukha nyo. Ayan. Hindi, kasi tingin ko sa mga yakan, recently, maganda naman na. Pero naalala ko, kinukwento ng mga magulang ko, nung time nila, kasi ang tatay ko, yakan din galing Semmot. So, yakan sama, Iranon, Tausug. Ang daming lahi ng tatay ko. Pero yung mga yakan talagang at some point, sobrang discriminated sila. No, dati, kahit pag bumababa daw dito sa Isabela, yung mga estudyante dati. Pero, alhamdulillah, no, na nalagpasan natin yun. And tingin ko, we also have to give credit sa society mismo na natuto rin. No, a lot of us, kung Tausug ba yan, or Chabacano, or Tagalog, eventually we realize din na hindi pwedeng tingin natin mas mataas tayo kaysa sa iba. It took time and it went through a process, pero at hanggang ngayon patuloy yung proseso na yon. Ako kaya lagi kong sinasabi, tinatayuan ko kasi ang pangit po nung injustice na ginagawa natin. Doon lang sa point na feeling natin, ang sa untabi kakaibanan, no? Tumawang kita, especially ang mga sama, no? Tawangun ta para in return, hawak natin sila. Di ba? Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Meron po kasing iba na tutulong para mahawakan nila. Para halimbawa, pag-eleksyon, ganon, di ba? Or hawak nila kasi mangingisda, tapos bibilhin nila yung isda at a very, very low price, no? Unjust na, unfair na price. Para sa akin, dapat hindi ganon. Dapat kung tutulong tayo, that is because, yung sinasabi ko palagi, yun yung deserve nila, yun yung rightful, diba? Yun yung just na dapat gawin, diba? Ayan, napunta na naman sa... Pero yun, ngayon na you are already, kahit pa paano masasabi nating successful, kahit pa paano masasabi nating modelo ng mga iba't ibang IT communities na kinabibilangan ninyo. Ano yung, hihingi ako ng mensahe mula sa inyo para sa kapwa mo Badjao at para sa kapwa mo yakan na kababaihan din at the same time. Si Sir Jul. Siguro sa tribo, no, is not ignorant. No? Kung pupursige ka sa pag-aaral, kung mayroon kang pangarap, matutupad, at pangalawa, kailangan kasi meron kang determination. Ang galing. Yes, and committed ka sa iyong work, at sana sa lahat ng kapwa kong Badjao na mag-aral ng mabuti at para dumami din kami na professional kasi sa ngayon parang kunti pa kami. So, in the future noon, sana dumami po kami na maging professional para wala nang begal dyan sa mga saan-saan dyan. Always ako nagka-encourage sa mga parents. Huwag niyong turuan ng mga anak niyo na ganyan. Always pupunta kayo sa paaralan dahil ang paaralan dito na po, malapit na po sa inyo. Correct. So, yun lang po. Maraming salamat, Sir Jul. At sana biyayaan ka pa ni Allah ng lakas, ng galing, para mas maipagpatuloy mo pa yung ginagawa mo. Amen. Si Ma'am Julia naman, alam ko ano po ito bago ko hingan ng message. Isa ho sila sa mga grupo na enrolled sa programa ng e-commerce
at ng Accelerate Women, no? Yung e-commerce hub, kasama po yung mga products ninyo na dinidisplay doon sa online na shopping na website, no? And then, binigyan din ho kayo ng Accelerate Women. Pakikwento. Yung Accelerate for Women, so binigyan kami ng 25K para sa panimula po namin. Kasi bago lang po talaga itong IPIWA, Indigenous People Isabela Women's Association. Ang galing. So, maraming salamat po dito sa panimula po namin ng mga IPIWA. Bakit nga, sabi mo kanina, hawak-hawak mo pa yung cheque kasi gusto ko po na pag-usapan po namin talaga lahat. Kasi hindi lang po sa Barangay Maligi ito ilalagay. Kasi ilalagay po ito sa Ampuna Zone 2. Kasi dito po yung maraming tao. Kaya kailangan namin na magkaroon ng space talaga para makita talaga yung mga products na. Ang Accelerate po kasi ay isang proyekto din na partnership with the Asia Foundation at nakipag-partner po sa atin para tumulong po sa ating mga women entrepreneurs. So, they undergo series of trainings, no, kasama yung product development. Isa ho ang Maligi Bamboo Based craft and creative. Yun. Ako mismo nabubulol ako eh. So, ayan. So, ano naman ang mensahe mo, Ma'am Jor? Yun lang. Ang mensahe ko sa mga kababayan, huwag sumuko. Kung meron man mga opportunity, i-grab nila. Yun, para matulungan ka, kung wala man silang trabaho, kahit konti, may tulong yung government. So, i-grab natin. Yun lang talaga. So, kaya malaki na itong pasasalamat namin na nagkaroon kami ng 25K. Ang galing. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ipinagmamalaki namin kayo. At gusto namin marinig ng marami ang kwento ninyo para bang pamahinang suntuan, inshallah, para pamarisan ho at maging modelo. Lalong-lalo na ng ating mga kabataang Badyaw, kabataang Yakan, kabataang Sama Bangingi. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat din po ninyo sa pag-imbita po. Thank you po. Nakaramdaman ng agam-agam dati dahil sa madalas nakatatanggap ng mga pangungutya mula sa mga taong hindi nauunawaan ang kanilang kalagayan, ay di ito naging hadlang upang sila ay mangarap at abutin ang tagumpay na nais nila sa kanilang buhay. Tayo po ay nagsusumikap upang unti-unti ay mabigyan sila ng proteksyon at pagkakataon, bit-bit ang pangarap tungo sa maganda at maayos na bukas. Samahan niyo po muli kami sa iba pang kwento ng buhay dito po sa Vida Isabela. Thank you.
sila ang ating mithiin sa buhay. Hindi sila iba sa atin. Mabagal. Sa pagbabalik po yan ng Bida sa... ulit. Magsabi kayo, dito tayo sa gitna ng ISA TV Production. Your only island TV channel. DG Prints, we print, you wear. We offer customized uniform, PE uniform, teacher's uniform, full sublimation, sports jersey, polo shirts, t-shirts, DG Prints, we print, you wear. We are located at San Rafael Barangay, Isabela City, Basilan. Call us at 0966-3259-481. Jam Jam Online Store. Pwede na ka ma-jam-jam. Pito des, jam-jam. Tara na sa Jam Jam. Karina, pa-jam-jam. Rihanna Jam Jam. Jam Jam Online Store. For your home appliances, home organization, and kitchen needs, Jam Jam Online Store ang piliin. Looking to start filling your home with something more than just a sala set? Huwag nang magatubili. Ito na bilhin. Jam Jam Online Store. We offer the best wholesale prices in Basilan Market. Free delivery kahit saan ka pa sa Basilan. Jam Jam Online Store. Gusto mo ba kumita kahit walang puhunan? Be a reseller. We are located at Mabaracat Barangay, Aguada, Isabela, Basilan. Jam Jam Online Store. May skin problems ka ba o gusto mo bang pumayat? Gusto mo bang kumita? May solusyon dyan mga sis. Tara na sa MCQ Beauty Products, numero 1 beauty products distributor sa buong Basilan. Iba't ibang pampaganda, pampaputi, at pampasexing produkto ang nakabang para sa iyo. Presyong abot kaya ng bulsa at pwede ka pang kumita. Kahit ano pa ang hinihintay nyo, tara na sa MCQ Beauty Products dahil gaganda ka na, kikita ka pa. Ako si Lira, isang high school graduate at incoming senior high school student. At dito magsisimula ang aking pangarap. Anak, wala tayong pangmatrikula. Pero Papa, worry no more. So Corban, no enrollment fees required. Free tuition, free school uniform, free school supplies, and free tested training. Our spiritual growth, borderless teamwork, honesty and trustworthiness, optimism, nurturing and caring culture, innovation and competence will take you further. We offer senior high school academic tracks, accountancy, business and management, humanities and social sciences. We also offer TVL tracks, information communication technology, and home economics. Corban Institute of Technology Training and Assessment Center Incorporated. Enroll now. Dati, paisa-isa akong maggamot sa flu at iba pang sakit, kaya paisa-isa rin ang paggaling. Ngayon, wais manzano na ako. Para sigurado sa pagbangon, I choose only BioFlu. Ang isa, kaya ang lahat. Babangon ka sa BioFlu. Unilab yan. Ang tunay na laban? Nasa araw-araw yan. Daming dapat gawin. Pero hirap pumalaw pag may sakit ng katawan. May pahit-pahit pang relax. May Alaxan FR para tapos ang sakit na katawan. Di lang hanggang balat, tagos sa pinagmula ng sakit. Araw-araw na laban? Ipanalo mo yan. Ang di abot ng pahit-pahit? Tinatapos ng Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ang 40D tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.